beloved Boss Mike Cervera. Mga kabrigada, kay Vice President Sara Duterte pa rin may hinamon ng isang House Prosecutor na magharap sila sa impeachment trial. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Ayan na mga kababayan, hinamon na, magkaharapan na. Kasi alam nyo naman mga kababayan, itong si Sara, di po ba, ilang beses na natin to natatalakay, si Sara po talagang parang sawa. Parang sawa na ginapang yung Korte Suprema. Para po mga kababayan, pigilan daw yung gagawing impeachment trial niya. Kasi daw po mga kababayan, ang dami nilang pinaliwanag, siguro po yung kapal mga kababayan, singkapal ng kanyang muka. Ganun ho kakapal yung mga dokumento mga kababayan. Oo, na pinapaliwanag nila na hindi daw yan ay nakasaad sa Constitution, etc. chicherya. Ano po, parang chicherya na ginamit niya sa mga sa mga ninakaw niya sa DepEd at OBP. Mga kababayan ko. So yan po binigyan ko lang kayo ng konting background nito bakit nagkakahamunan na. Live report. Hinamon ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon si Vice President Sara Duterte na Jill Bongalon, Congressman. Oo, Jill Bongalon. Bakit mo hinamon? Congressman Jill? Hinamon ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon si Vice President Sara Duterte na magharap na lamang sila sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Bongalon, dapat natigilan na ni VP Sara ang mga publicity stunt dahil hindi ito ang nararapat para sa mga Pilipino. Correct naman kaso yun na nga po yung ginagawa nila Di po ba? Lagi na lang pa-interview, pa-saring sa social media, magpapa-interview, magpapatawag ng press con, gagastos ng kwarta. Tapos mga kababayan, wala namang kakwenta-kwenta yung sasabihin niya. Di po ba? Parang yung tatay niya, walang kwenta Di ba? Lovely Dominguez. Di ba? Jojo Chavez, Corazon Oriola, Flavilin, walang kakwenta-kwenta lahat yung mga pinagsasabi. Kailan ho nagkaroon ng sense na nagpa-press call? Sige nga, may naalala ba kayo? May napulot ba tayo na magandang kwento? Kahit man lang magandang magandang halimbawa na magamit natin sa buhay natin Wala ho sa mga sinasabi niya. Puro kabaliktaran po yung kanyang mga sinasabi. Alam naman natin mga kababayan at bistado na kung ano yung mga pinaggagawa niyan. Kaya eto mga kababayan, di ba? Totoo yung sinabi ni ni Congressman Jill. Abay, dalin mo na lang yan. Sa June 2, magkita-kita kayo. Di ba mga kababayan? Dun mo gawin lahat yung at makita naman namin sana, wag mo nang gawin yung ginawa mo, wag mo nang ulitin, gawin yung ginawa mo sa Quadcom. Para kang tanga ron. She minute like my answer. She minute like the way my... Ang daming ganun She minute. Sige tuloy. Iginate nito na dapat abandonahin na ng pangalawang Pangulo ang legal maneuvers at harapin ang mga reklamo. Lahat na Correct naman, dapat naman ganun ang tapang-tapang nila, lagi nila sinasabi. Wala yan. Wala yan sa akin. Ako, kayang-kaya ko yan. Sabi pa sa tatay niya, Sabi ng tatay, okay ka lang ba? Wala ho ito. Walang kwenta. Sabing ganun. Wala palang kwenta Bakit ganyan ang ginagawa mo? Walang yan mga kababayan. Manang-mana sa tatay. Puro puro na lang ang ginagawa puro na lang kalokohan mga kababayan na gagaya tuloy ng mga mangmang. Di po ba? Mga kababayan, Tess Marie, thank you naman. Oo, mama, magsusot din ako ng shades kasi nasisilaw po ako. Medyo ngayon maliwanag yung paningin ko kasi bagong gising ako. Damit ko, lukot-lukot pa Live agad, pero pag nakita nyo naman ako, mukhang bagong ligo, Di tulad ng iba dyan, 10,000 ng beses naliligo. Mukha pa rin mga chonggo. Di po ba? Yan ang kaibahan. Pag gwapo. Pag pangit talaga
Di ba? Tanong nyo kay Libayan, alam niya yan. Pag gwapo. Pag pangit, pangit talaga eh. Di ba? Tuloy. ng posibilidad o pamamaraan ay ginawa na ng kampo ni Duterte para ipatigil ang hindi na mapipigilan. Ito Yan na nga eh. Paano nga nila mapipigilan? Paano nila mapapatigil kung hindi na nga mapipigilan? Kahit nga po mga kababayan, anong gawin eh? Kahit pa si Sara, alam nyo, sumayaw pa ng Aring King. Oo, mula Mindanao hanggang sa Korte Suprema. Sumayaw siya mula doon hanggang Korte Suprema. Hindi na ho mapipigilan nila. Kaya nga ho, ang laking kapahiyaan nila. Pahiyang-pahiya po sila dyan. Bakit? Hindi po sila kinatigan ng Korte Suprema. Bagkus mga kababayan, kinatigan pa nga yung pagpapaapura. Pagpapaapura ng apurahin na yung pagsasagawa ng impeachment trial. Yun po yung kinatigan ng Korte Suprema. O ano nangyari sa kanila? Di napahiya si Digong. Siya pa yung naging abogado ron. Nakakahiya. Mga kababayan? Nakakahiya. Tuloy. ang pagsisimula ng paglilitis kung saan makikita umano ng publiko ang mga nakakalulang ebidensya laban sa kanya. Naku, grabe no, confident itong mga natin itong mga prosecutor nating mga kongresista. Opo, naku, napaka-confident nila kasi talaga naman sabi nga nila mga kababayan para makita yung yung mga nakakagimbal, nakaka-remarin. Mga salitaan mo, Mike Cervera. Diba? Warren Espiritu, Jennifer Espejo, Junisha Respicio, diba? Grabe, daming ebidensya niyan eh. Eto, tignan ninyo, mga kababayang. Uy, Arnold Labadja, ano sinasabi mo nakakahiya? Kayo talaga, judgmental kayo Ito na. Wala na paglilitis kung saan makikita umano ng publiko ang mga nakakalulang ebidensya laban sa Ayan, mga kababayan, makikita na raw natin yung mga nakakalulang ebidensya. Saan pa kayo niyan? Sa mga kababayan ko na hindi pa nagla-like dyan, mamaya, yari na naman tayo. 2,000, magti-3,000 na nga tayo eh. Kung kay Marcolete, sasabihin niyan, 20,000 na. 2,000 pa lang eh. Sasabihin niyan, 20,000 na. Diba? Mga kababayan, magti-3,000 na tayo. Baka naman, mag-like naman po kayo. Sabi ni Lynn Mariano, basta gwapo, mukhang bagong ligo lagi. Ay, kita nyo naman mga kababayan, wala pa akong ahit yan. Paano pag nag-ahit pa ako? Paano pag nag-ayos pa ako? Ako mga kababayan ko. Kaya alam nyo, itong inyong lingkod, mga kababayan, itong inyong kaibigan, kaibigan ko po kayo na minamahal ko po. Wala naku, pinaiinggitan. Hindi ko alam, dahil hindi ko naman ugali mainggit, Kahit kailan po sa buhay ko, never po ako nainggit. Nagiging inspirasyon ko yung nakikita ko na umaangat sa buhay, umaangat sa kahit anong aspeto. Pero mga kababayan, yung iba, hindi ko ba alam bakit ganun ang ugali nila? Iwasan nyo yung pag-iinggit ninyo. Di ba? Yung mga gusto nyo gusto nyong maging inyo yung hindi inyo. Hindi pwedeng ganon. Dapat maging inspirasyon ninyo ko. Ganon dapat gawin ninyo. Tulad ng ginagawa ko. Tignan nyo. Binibless ako ni bro. Diba? Ganon yun mga kababayan. Pero sila, nako, sabagay, may mga ugaling Duterte talaga. Di ba? Hindi pa nga, Labili, hindi pa nga ako nagmumumog niyan. Hindi pa ako naghihilamos niyan. Kita niyo mga kababayan, di ba? Di ba dapat nga natutuwa kayo? Di ba mga kababayan? Dapat po sila natutuwa kung ano yung yung nangyayari sa atin dito. Kaso mga kababayan talagang ganun Sasabihin ko na ulit hindi ako perpektong tao. Ewan ko sa inyo kung ang ninyo na perpekto kayo. Hindi ako perpekto. Ito po ang inyong lingkod. Ordinaryong mamamayan na marunong magmahal sa kapwa at marunong magmahal kay bro. Yun lang ang may pagmamalaki ko. Bukod doon, mapagmahal ako sa jowa ko. Di ba?
Yan lang yun eh. Oh, ano na? Oh, nawala tuloy ako dito. Tuloy. Duterte para ipatigil ang hindi na mapipigilan. Ito ay ang pagsisimula ng paglilitis kung saan makikita umano ng publiko ang mga nakakadulang ebidensya laban sa kanya. Wala na umanong magawa ang vice-presidente kundi gumamit ng delaying tactics. Correct. Oo, yan na lang po ang ginagawa niya. I-delay niya ng i-delay yan. Ha? Delaying tactics ang diskarte, mga kababayan. Oh, lumang-luma na ho yan, ano? Mga Rosario de la Cruz, di naman. Di naman. Papa Paul, ano? Oh, di ba? Delaying tactics. Oh. Papigilan ng Senado na magsagawa ng impeachment trial. Dagdag pa ni Bongalon, ang impeachment ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon na isang hakbang tungo sa political justice. Correct, mga kababayan. Yan po ay nakasaad sa konstitusyon na dapat masunod yan. Ay kaya nga marami na hong nagngangawa dyan. Kung yung mga nagngangawa na mga kababayan, magkaroon ng hustisya, managot si Sara, dapat ma-impeach si Sara, dapat mawala sa pwesto si Sara, mga kababayan. Yan na ho yung panawagan ng maraming Pilipino. Wala na po, mga kababayan. Sawa na po ang mga tao, Jerry Ramil, Trixie Villa, di ba? Sawa na ho ang mga tao sa kasinungalingan ng alin, mga kababayan. Ha? Oo, di ba? Oh, paano mag-subscribe? Pipindutin mo lang yung subscribe diyan. Pero nakapag-subscribe ka naman, okay. Okay na yan, di ba? Oh, yun eh. Oh, tuloy. In the heart of change, Oh, yun, mga kababayan ko. Yan po ang balitang pagkakaroon ng hamunan na. Ha? Batang-bata, mga kababayan, oh. Batang-bata po ito si Congressman, si Kong Jel. Oh, pero mga kababayan, ha, hinahamon ng isang alin. Isang malapad ang mukhang vice-presidente. Makapal. Sorry naman. Makapal ang mukha nun. Ano? Our beloved Boss Mike.